Sa ikatlo at huling bahagi, makikilala na natin si Marwan na ginamit na sangkalan o dahilan upang makuha ang mga pailalim na motibo ng mga utak ng masaker sa kasalukuyang kaganapan sa luntiang pulong ito. Sa totoo lang, politics begins and ends in economics. Pero hanggang beholden tayo sa mga manipulator ng mga negosyante. Beholden yung mga negosyante sa mga manipulator ng mga politiko. Ilalagay natin dito, walang mangyari din sa atin. Kailangan dito ay, kasi hindi pa tayo nakakatikim ng revolusyon eh. Hanggang hindi napupulga itong mga kawatan sa mga politiko at sa mga negosyanteng nanggaling lang sa mga tinatawag na carpetbaggers at power brokers ay walang mangyari sa atin. Clarify ko lang, no? 500 million yung budget, di ba? Tapos yung bounty, 600 million. At $6 million. $5 million kay Marwan, $1 million. Pag kinonvert mo yung $6 million, magkano sa peso? Malaki. Mga multi-million, di ko mabilang ang kapatid. Malaki ba sa 500 million yun? Malaki. Diba? So, konti lang ang diferensya. Diba? Kasi ang sabi nila Peñas, hindi daw sila after dun sa pera. They're after dun sa kay Marwan. So, naguguluhan ako, sino ba nagsasabi ng wag ka na maguluhan. Kasi yan, let's face it, no? Mga police officers lang to eh. Police military officers, they have to toe the line. Kung ano sabihin ng chief, they have to do it at all cost, not at all cost. Yan ang malaking problema dyan. So, sa kanila, kung maging successful yan, promotion. Kaya nga may iba din mga ginagawa ng ating mga operator. Kaya nga may mga blocking force eh. Kung gusto mo ma-promote, sakal distancing. Kaya nung nagkandali, check ka pa rin ng korp ng panalim. Pero hugas kamay, di ba? Ganyan lang yan. And the second, yung sabi ni Napena, sa na-interview siya ni Arlene, nakuha na nila si Marwan. Nagkabarilan na sa loob. Tapos, kukunan sana ng tawag doon, nung DNA, kaya lang nag-decide sila na i-pull out si Marwan. Kaya lang, ang problema, nakaabang na yung mga kalaban. Totoo, meron silang kinuhang peking Marwan. Hindi totoong Marwan yun. I assure you, hindi totoo yun. I can confirm that. Ang nandun, na hindi nila nakuha, si Basit. Dahil yung ating mga informante on the ground, ay hindi basta mga MILF to. So si Basit ang nandun lang. Si Basit ang nandun, nakataka si Basit. Dahil yung Marwan ay pinapakita ng litrato, ay panahon pa ni Kula po yung litrato yun. Kaya nakaisip itong, kasi si Marwan is a state-sponsored terrorist like Ramzi Youssef, Osama Bin Laden, and so many others. Tandaan nyo, itong mga nagtatapang-tapanan, in any upheaval or mass action, hindi gagawa ng tapang yan na walang MBA. Anong MBA? May packer ako. Totoo na may bading nakuha, totoo na may bading tinanggalan ng finger for DNA testing. Pero ang katanungan pa, kung yung body talagang nakuha na yun ay kay Marwan. Kaya hintayin natin yung resulta ng DNA. Ngayon, saan ba ang pinaguhugutan ng inspirasyon yung Upland Wolverine? Ang tingin ko yan, ang inspirasyon niya na yung Upland Ultimatum. Kasi Upland Ultimatum, successful operation yan. Napatay si Abu Sulaiman, napatay si Gaddafi Janjalani, naibigay ang reward money, napaghatian, everybody happy. May mga naging malungkot dahil konti ang nakuha sa kanila, pero settled na yon. Pero hanggang ngayon, issue pa rin yan. So, yun ang naging expectation ng Upland Wolverine. Ang nangyari lang sa Upland Wolverine, nawalot yung pwersa. Nawalot yung pwersa. So, ang sarap biro mo, meron ng budget, meron pang reward money, laking pera niyan. Laki nga. Saka hindi lang yun. Kaya ang tinitingnan ko dito yung accountability ng pag-use ng public funds. Kaya isa sa mga ina-advocate din naming reform sa aming institute, yung reform of the intelligence sector. Reform, kung kumbaga, we have to make the intelligence agencies of our government accountable to the democratic processes. Kaya mahalaga din yung civilian oversight Kailangan ng civilian oversight para may pakita
makikita natin na kung anumang military operations or law enforcement operations, in accordance yan with the democratic principles. At hindi ito ginawa arbitrarily to serve the parochial interest of decision makers. So, dapat i-account yung 500 million kung... I-account yung paggamit ng pera at i-account din yung decision ng mga tao. Kasi yung decision nila resulted in the death of many law enforcers. Magkakaroon lang to ng credence kung saan ititilt ng Amerikano ang support niya. Pag sinabi ng Amerikano, ito na nga ang DNA. Yun na. Ibig sabihin, Okay? Pero kung sabihin ng Amerikano, hindi yun. Malaking problema nito. Kung sabihin ni Maron, ito na yung finger ko. Prove na, na-rebar para, I'm free. Diba? Malaya na ako, nibigay ng pera. Okay, everybody happy, diba? Pwedeng ganun. Ano yan? Para yung ginagawa, born identity? Pero may gusto lang akong hindi alam pa ng karamihan ng mga tao dito yung kung sino ba si Marwan. Si Marwan, nung namatay si Gaddafi Janjalani, may asawa siyang naiwan. Si Dungon. At pinakasalan niya si Dungon. Sino si Dungon? Si Dungon. Kapatid niya ng asawa ni Akbad Santos na founder ng Raha Sulaiman. Yun ang connect. Oo. Tapos, meron din silang kapatid, yung mga Dungon ay mga kapatid na lalaki, si Renren Dungon. Kasi baka sila lang yung si Renren Dungon, naging asset niya ng SAP eh. Yung si Renren Dungon, ito ngayon ko lang sasabihin, pero sasabihin detalye. Si Renren Dungon, ipinakasal sa isang asset ng SAP na sa halip na ma-penetrate, siya ang na-penetrate. Balik Islam to. Si Renren Dungon, bahagi ngayon ng isang kapang grupo sa Mindanao na very linked sa ISIS, yung Khilafa Islamiyya Mindanao. So, hanapin niyo yung kapain niya. Next time na tayo kapanyan. So, may mga... Ayan, last question from General Comendador. Na-breaking silence ni General Comendador. Teka, may tinawagan ko si Parang Eric. Sabi ko, nahihinig na ako. Ano bang nangyayari? Kaya ako nandito ngayon. Gusto kong malaman kung saan tayo tutungo. Ano may sasama? Ngayon, kaya pumasok din sa usapan dahil tayo ang tingin ko sa mga pangyayari ngayon. Yung kaya kakagulo ngayon, dahil meron tayong isang chief executive na gusto mag-operate as a squad leader. Kaya magulo eh. Kaya tingnan nyo doon sa tactical level. Sakto, training nila, OTT na. Alam ko, buwis ka. Nagbayad, para kung mag-buwis ka. Buwis ka, si Bisan. Ito ang rotation. Kaya kita yung pagkukulang sa tactical level. Yung kanilang reconnaissance of the battle area. Kulang na kulang. Hindi nila alam kung ano yung pagpapasukan nila. Sapa o kaya swam. Kaya nagkamatay yung mga ating SAP. Pagkukulang yan sa tactical level. Being led by a chief executive. So how can the president be a platoon leader? Okay. This portion is brought to you by Ultra Pure Water Purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang Ultra Pure Water Purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa. Ang pinaka-worst na ginawa ng operation na to ay walang spatter na ginamit. Kung merong spatter na ginamit dito, knowing that the way, bago ka pumasok sa area, kahit na ang information galing sa foreign intelligence, dapat kinukumpirma natin dito. Tayo at risk sa plano ng foreign group. You see? Kaya kung mapapansin nyo, yung mga merong gut feel among our columnists, ay hindi pa kayo tataka. Pagkatapos na nangyari, nandun na kagad yung support ng Amerikano. Sila tumutulong sa binibidyo kanila. Obvious ba? I-share statistics sa wag po tayo magtaka sa Bangsamoro Basic Law. Basahin ninyo. Binabanggit doon yung uranium. Special mention ng uranium, mga kaibigan. At sa hatian ng kikitain sa langis, sa Ligwasan Mars, at saka sa Sulusi, at saka sa uranium, luging-lugi ang gobyerno. Pabor na pabor sa MILF. Bakit? Ang MILF ay kausap ng United States Institute of Peace, headed by J. Robinson West, at siya namang head
ng PFC Consultancy. Ano po yung PFC Consultancy? It is the biggest consultancy firm of all the petroleum industry in the world. Nagsimula po ang MOA AD, tandaan natin, matapos i-publish ng Department of Energy sa website na merong langis na natagpuan dyan sa Sulusi. Yan na po pumasok ang USIP at pinasok na yung MOA AD. Nung dineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang MOA AD, nagwala ito sina Umbracato na noon ay miyembro pa ng MILF. Namugot ng ulo ng mga sibilyan, sinunog ang mga bahay, sinunog yung mga livestock at saka yung mga crops, gumawa ng war crime. Pagkatapos, nung sila ay aarestuhin na, biglang nagdeklara ang MILF na hindi ninyo dapat arestuhin yan sapagkat hindi na namin kapartner yan. BIFF na yan. Ginawa nila yung BIFF para makatakas sa accountability sina Umbracato at saka yung MILF doon sa ginawa nilang pamumugot ng ulo after the decision of the Supreme Court declaring unconstitutional the MOA AD. Ngayon po, pagkatapos ng MOA AD na sinabi ng Supreme Court unconstitutional, ang tanong, bakit tinuloy pa rin ni Noynoy ang unconstitutional na MOA AD? Pinalitan lang niya ng pangalan dahil yan po ay dikta ng Estados Unidos at ng Britanya para makuha ng Estados Unidos at ng Britanya yung langis at saka yung uranium dyan sa Mindanao. At yung federalism para magkawatak-watak ang Pilipinas katulad ng nangyari sa Yugoslavia. Kung tatandaan natin ang Yugoslavia ay pumasok sa federalism, nagkawatak-watak sila. Ang federalism po mga kaibigan, kaya yung ginagawa, kapag magkakahiwalay na mga estado ay gustong mag-unite, katulad ng Germany, merong Bavaria nung araw, merong Prussia, gusto nilang mag-unite, nagtayo sila ng federalism. Ang Amerika, merong iba't ibang mga estado, gusto nilang mag-unite, nagtayo sila ng federalism. Pero tayo po ay united na eh. Meron na tayong unitary government eh. Bakit gusto mo pa ng federalism? So papaatras ka, hindi ka... Bakit? Yan po ay dikta ng mga imperialistang bansa para makuha yung uranium, yung langis at iba pang mga kayamanan dyan, katulad ng natural gas dyan sa Liguasan Mars. Sa Liguasan Mars ay mayaman sa natural gas, ang Sulusi mayaman sa langis, at meron pa pong uranium dyan. Tingnan ninyo yung Bangsamoro Basic Law, nakabanggit doon, special mention, uranium. God is in the Philippines. Gas, oil, and deuterium, plus uranium, plus, etong latest, ito, scoop sa inyo. Meron tayong palladium sa Pilipinas. Ito ngayon ang inagaagawan ng lahat ng bansa kaya gustong makisali sa sausawan sa Mindanao. Yung rare earth na kaya doon pumasok ang China through the Malaysian government. This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Pag pumunta po kayo sa Washington, D.C., sa intersection po ng 23rd Street at Constitution Avenue, if you are facing it, no? Nandun kayo sa 23rd Street. You're facing northwards. Okay? Ito, Constitution Avenue, ito, 23rd Street. Nasa kanan po ang State Department. Okay? Ang nasa kaliwa po, bagong-bagong building ng U.S. Institute of Peace. Just across the street. Ewan ko lang kung may underground connection. Ganyan po yan, hindi na po nila tinatago. At tayo naman dito ay mangmang sa mga ganyang geography na simple lamang. Nung nag-upisa tayo, ang unang pinag-usapan natin yung hanap buhay. Tapos, nag-upisa nang pumasok lahat itong mga usapan tungkol sa pagkamatay ng SAP, tungkol sa mga problema ng labanan ng Amerika, tsaka China, tsaka mga Muslim, tsaka kung ano-ano. Ang dami nating nadidinig na very, very strident voices. Pero hindi ako nakakarinig ng isang solusyon.
Sabi nga ni Ado, yung development ang kailangan. Pero lahat ito ay sa nadidinig natin so far, puro yung mga away-away at nagagalitan at saka gera. Sa akin, ang nakikita ko, ang karamihan ng mga Pilipino ay gaya ng mga ating mga coconut farmer na wala ng lakas at wala ng gana na makihalo pa kahit na sa anong bagay pa, dahil nga sa hirap na sila, hindi nga sila makakain, wala silang hanap buhay, wala silang pag-asa. Alalahanin natin yung kadadalaw sa ating ni Pope Francis na nakita natin kung ganong karaming Pilipinong lumabas na kusa dahil lang sa nais sila magkaroon ng pag-asa at nakitan lang yung pag-asa kay Pope Francis. Sa tingin ko, panahon na pag-aralan ulit natin, back to basics tayo. Umpisahan na muna natin na pataasin ang pwedeng kikain ng Pilipino para magkaroon ng sariling lakas at sariling kakayanan para ipaglaban ang kanyang mga interes sa eleksyon at saka sa pagpalinis ng gobyerno. Kung hindi natin umpisahan sa pagbibigay ng hanap buhay at pag-develop ng agro-industries natin, hindi tayo makakagawa ng malalakas na communities na pwedeng sumabay dun sa mga kalabang communities na lumalakas araw-araw. Kaya nakikita ko, siguro ay panahon na imbes na away at galit ang pag-uusapan natin yung sinasabi nga ni Pope Francis na pagmamahal. Marami na rin tayong narinig na pagpapahayag ng damdamin mula sa mga taong kadugo ng SAFT 44 na ating napanood sa TV, nabasa sa dyaryo at internet at narinig sa radyo ng dahil sa pagsunod sa utos ng nakatataas. Sa napanood natin sa balitang ito sa Rembrandt, lalong nagkaroon ng sagot ang marami nating katanungan dahil sa 4 na bisita ni Dr. Eric San Juan. Ang bawat isa ay may dalang liwanag ng kaisipan sa larangang kanilang kinalalagyan. At yun ang palatandaan na nakita ni Mami na sagot sa katanungan na, mula dito, saan tayo patungo? Isaalang-alang din natin ang ugat ng alitang Muslim at Kristiyano sa ating bansa. Naunang nakarating ang lahing Muslim kaysa Kastila. Dahil nga sa lumpiang pulong ito, agawan sa teritoryong nasasakupan ang dahilan ng digmaan. Lalong nag-alab ang galit ng maharlikang lahi sa mga Kastila nang napatituluhan nila ito, ang lumpiang pulo na tinawag na Pilipinas. Ang 4 na bisitang tagapagsalita at ang moderator ay ang tunay na kahulugan ng tala o krus na daan na tumatama sa liwanag, material na bahagi ng ating buhay. Bilang taong nangangalaga sa mundong ito na kanilang kawangis. At yun ay tukoy sa figurang ito. Ang positive side sa kabuuan natin. Paano ang negative side? Ang tala ay tukol din sa mga katuroang dinala sa 4 na direksyon ng mundo at pundasyon ng lahat ng tao. Sa North, Buddhism, katuroang nanalambahan kay Buddha. East, Islamic, katuroang naniniwala kay Allah. West, Christianism, katuroang ipinalawak ni Kristo. At sa South, katuroang ipinakalat sa China. Kung tawagin siya'y ganyan, na trumpong tumatarang, nakalilitong masdan at haliparot kahit saan. Kung kumilos, di maingat, dalos-dalos kay dulas. Kung siya ay iyong kausap, malingat-gat, sumisibat.